Isa po sa mga pinakamaigting na pinag-uusapan ay kung siya po ay sumuko, kusang sumuko, o kung siya po ay naaresto. Bakit po mahalaga pa sa inyo pong grupo, sa KOJC, na yung parang yung termino na hindi siya sumuko, hindi siya naaresto, siya ay kusang sumuko? By the way, I'm a lawyer ng SMNI. Hindi po tayo lawyer ng Kingdom of Jesus Christ. Yes po. But si Pastor Kibuloy is our ceremonial and symbolic chairman. So, hindi Ng talaga siya SMNI member po. ng SMNI. But with respect sa issue about nahuli or nag-surrender, nag-base lang po tayo sa batas. Ano ba nakalagay po sa ating rules of court about arrest? Ang arrest kasi, very clear ang batas. There should be actual restraint. Kasi actual restraint, kailangan talagang kinuha ka ng polis. Tinutukan ka ng baril, kinuha ka ng polis. Yung tinatawag na actual restraint. But kung may feeders naman, may tinatawagan ng governor, ang si governor naman ng Davao del Norte, tumawag naman sa mga kaibigan niya mga military na doon susuko si Pastor Kibuloy, so ibig sabihin, there is no arrest. Kasi ang arrest kasi, didefine na natin ang arrest. Ano nakalagay po sa ating batas? Ano nakalagay sa ating jurisprudence and sa rules of court? Very clear. There should be actual restraint. Ang tanong, may actual restraint ba? Tumatawag na nga na mag-surrender kasi ayaw ni pastor na may mamatay doon or dadaming masugatan kasi sobra overkill ng mga kapulisan. There are about 5,000 police doon. So from the word actual restraint, walang actual restraint. So ibig sabihin, there was no arrest. Kung hindi, purely voluntary. In fact, sinabi po yan ng spokesman ng kapulisan na voluntary ang pag-surrender. But unfortunately, parang nabago yung statement nung nagsalita na si Secretary Abalos and nung nagsalita na ang ating presidente. Okay. So you're contesting the narrative po na binigay po ni Secretary Abalos. Kayo po, maybe for greater appreciation, no? Your version po, kasi nga sinasabi po ni Secretary Abalos, I will just mimic what he said, parrot what he said. Sabi niya, naaresto siya kasi nga nasa loob pa. Paano manggagaling siya sa labas? Does it make sense? Nasa labas, pumasok pa para mag-surrender. So kayo po, yung version ninyo, what is your narration po of what happened? Was he really all this time? All the time po, the 16 days po that the PNP was there. Was he there inside the KOJC compound? Was he really under a bunker? Was he really, and why did he want to surrender sa AFP? Bakit hindi po sa PNP? Kayo na po magkwento. Okay. Number one, kung nandun pa si Pastor sa property sa Kingdom of Jesus Christ compound, nahuli na siya kasi more than 2 weeks na, I think 16 days Correct. na, nandun ang mga kapulisan. So kung nandun si Pastor, nahuli na siya. Kasi ang dami, overkill na nga eh. About 5,000 police every day nandun. So kung nandun siya, nahuli na siya. Second, nagkubkob sila. May mga machine, ginamit sila high-tech na mga machine. Ang tanong, may nakita bang bunker doon sa loob? Wala. So si Pastor Kibuloy galing sa kabundukan yon, somewhere in Davao region, in Cotabato region or in the Muslim area, nandun siya. So while may negotiation ni Governor of Davao del Norte and mga military. Tapos noong September 7, Saturday night, doon pa lang siya pumasok sa loob. Kung paano siya pumasok, yun ang hindi natin alam. Sa pumasok siya sa loob, I don't know bakit hindi nakita ng mga kapulisan paano siya pumasok. Basta pumasok siya sa loob noong September 7. Tapos, noong Attorney, September ibig sabihin, nasa kabundukan na siya, nasa labas siya ng KOJC compound, Yes. pero pumasok. bumalik pa rin siya sa loob ng KOJC. Bakit po siya babalik kung pwede naman nasa labas na pala siya ng KOJC compound sa kabundukan na may pagkakataon po siyang tumakas? Hindi ka siya gustong tumakas, gusto siyang mag-surrender. So nag-surrender siya sa military, sa ISAP nung una, but of course, hindi naman pwedeng ISAP na wala namang police power ang ISAP. So kailangan talaga may proper coordination with the police. Kasi kung totoo na doon si Pastor Kibuloy sa loob, bakit hindi siya nahuli ng mga opisyal o ni General Torre at saka yung lahat ng mga police doon, 5,000 katao doon, hindi na nahuli. Nagkubkob sila kahit anong kubkob na wala namang permit sa pagkubkob. Ginawa nila. So bakit wala doon? So very clear na wala talaga. So
So hindi totoo na nandun talaga si Pastor sa loob. Kasi kung nandun pa, may bunker silang may pakita. Walang bunker silang may pakita. So walang bunker. So, and second, bakit hindi alam ni General Torre? May mga interview si General Torre, hindi niya alam na si Pastor Kibuloy lumipad na papuntang Manila. Doon pa lang niya nalaman. So he was not aware na na-turn over na po si Apollo Kibuloy sa AFP. Nalaman na lang niya na ano, pero yung C-130 po, I mean, that's a plane na paano parang po yung hindi din yan ang narrative ni General Torre, di ba? Hindi rin yan ang ano, kasi parang inaalam sa kanya yung... Kaya that's why I want to ask nga, attorney, what is the narrative? What is your narrative? Kasi kung iba, hiwalay po, magkaiba. Saan po nanggaling yung C-130? C-130, doon galing sa Manila, pinalipad papuntang Davao, so doon nag-surrender si Pastor Kibuloy sa isang hangar doon sa likod ng airport. Yung airport kasama din sa Kingdom of Jesus Christ compound, may hangar siya doon. Doon siya nag-surrender, but with the representative ng kapulisan, but hindi alam talaga ni General Torre. Nalaman lang niya nung nahuli na. May addendum lang ako, Attorney Mark, yung sinasabi mo kasi kanina dun sa how is an arrest made, sinasabi nga dapat actual restraint, na sinasabi mo wala namang actual restraint kay Apollo Kibuloy. But there's another way, no? How is an arrest made can be made in two ways. The second one is submission of the person to be arrested to the custody of the person making the arrest. So dun sa pangalawang pamamaraan, dun po yata pasok, no? Dahil ayon na rin kay Pangulong Marcos, dumating sa punto na nasukol na siya, no? There's parang ang is wala, nowhere to run, nowhere to hide. Ang napapaulat po, Attorney Mark, no? Nakaiba po sa inyong version po is doon sa gusali na hindi po pinapayagan na makapasok po yung ating kapulisan, ay binigyan siya ng ultimatum na within 24 hours ay lumabas na at sumuko. Kung hindi, ay talagang papasok na po yung ating mga kapulisan na pero may mga SWAT pa na dumating. Hindi po ba? So, ito po, no, one point is yung manner of arrest, kaya po he was arrested, was yung kanyang submission po to the arresting authority. Hindi po actual restraint. Yes, ang pagsagwit niya, ang matatawag doon, that is purely surrender. So, nag-surrender talaga siya kasi pag actual restraint, kailangan magpakita sila ng video na inaresto talaga nila si Pastor Kibuloy. Paano nila na-aresto? Hindi nga nila alam na nag-surrender na. Nandun pa yung mga kapulisan, ang mga kapulisan umalis gabi na eh. Gabi na ang mga kapulisan umalis sa Kingdom, I think mga 6 o'clock to 7 o'clock na sila umalis noong nagpalakpakan ang mga members ng KOGC. So doon pa lang sila umalis. But the 1 o'clock ng hapon, may negotiation na. May negotiation na. And 4 o'clock or 5 o'clock, nandun na si Pastor sa lumipad na papuntang Manila. So, paano sila, hindi nila alam talaga na lumipad na si Pastor. Nalaman nila, I think mga 6 or 7 na, while nandun na sa airport si Pastor, kasi nagpadala ng picture kasi yung isang military officer and the police officer na nagkasama ni Pastor, nagpadala ng picture kay General Marbil. Si General Marbil, pinadala naman yan ni Secretary Abalos, while si Secretary Abalos na doon sa ibang bansa, and nag-post si Secretary Abalos na nahuli na. But hindi niya alam paano nahuli. So in this case, hindi totoo yung nahuli kasi very clear ang batas. There should be actual restraint, and kahit sabihin natin na voluntary submission, yes, there was voluntary submission, but that is not considered as an arrest. It is considered as a voluntary surrender. Together, Sunday 25, Sunday 25.